Eto, pakinggan naman natin. Etong magaling na pulis. Itong magaling na pulis, pakinggan natin ang sinasabi niya. Umano'y unsolved drug cases na inuugnay sa Davao Death Squad paiimbestigahan ni PNP Chief. Ikaw, Marbil, tumigil ka na. Ang dami mong gustong paimbestigahan. Again, ipapaalala ko sa iyo, Marbil, ha, hindi ka mas magaling kay Dilima. Abogado si Dilima. Si Dilima, daging CHR commissioner. Nagi pa siyang DOJ secretary. Pag DOJ secretary ka, nasa iyo ang pulis, nasa iyo ang CIDG, nasa iyo ang NBI, nasa iyo pa ang buong arsenal ng presidente. Tangino, wala nga siyang nakitang ebidensya para maidiin si Duterte. Ikaw pa? Tangina, ano na naman, huhukayin nyo dyan? Ha? Ano na naman huhukayin nyo? Baka naman maghukay na naman kayo ni Torre, ha? Meron pa kayong iimbestigahang kuno nyo. Tingnan nga natin pinagsasabi nito. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang muling pag-iimbestiga sa mga hindi... Hanapin mo, Marbil, yung mga batang nawawala. Inang yan. Pag-iimbestiga mo yung Davao Death Squad. Wala nga ang Davao Death Squad. Kung meron kang naririnig na Davao Death Squad, putay na. At hanggang ngayon, wala pa rin kayong makitang mga suspect, makitang mga tao na miyembro niyan. Ibig sabihin, magaling sila magtrabaho. Putay na, hindi nyo sila mahuhuli. Sinasayang nyo ng panahon nyo dyan. Ang daming problema ng Pilipinas. Oo, pumunta kayo, yung mga pulis mo, papuntahin mo sa nasalanta ng bagyo. Pati dyan sa Bicol, para mag-relief operations, magkaroon naman kayo ng silbi. Nung panahon na nasa KOJC kayo, libo-libo kayo ron. Pagkarami-rami ninyo, mano ba naman bumalik kayo? Pumunta, yung mga pulis na pinadala mo ron, dali mo naman dyan sa mga binagyo para naman may mga silbi kayo sa buhay, hindi yung magaling lang kayo kapag ka may pabuya. pa nare-resolve ang kaso sa illegal na droga na may kaugnayan sa umano'y Davao Death Squad o DDS. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, ang utos ng Chief PNP ay bunsod ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado noong Lunes. Tanga talaga. Pupuls talaga. Paalala ko ha, Marbil, tinanong si PRD, totoo ba yung Davao Death Squad? Chismis man lang yan. Chismis man lang yan. May death squad ako. Oh, so ano ibig sabihin ni PRD? May death squad siya pero hindi Davao Death Squad. Anong klaseng death squad yun? Yun yung imbestigahan nyo. Pilitin nyo si PRD kung anong klaseng death squad yun. Baka mamaya, yun, mamamatay kalapati, ganyan. Mamamatay tuko. Mamamatay butiki, di ba? Inin nyo, wala kayong mga utak. Ay, imbestigahan mo yung salita-salita lang. Walang iya. Dagpa ni Fajardo, walang sasantuhin ang isasagawang investigasyon ng Kapal na mukha mo. Wala naman kayo sinasanto talaga, mga kupal kayo. Sabi mo walang sasantuhin. Wala kayong sinasanto, putang ina ninyo, kahit simbahan. Kahit simbahan, pasasabugin ninyo, kahit simbahan, bababuyin ninyo. Wala kayong sinasanto talaga. Alam na namin yun, Fajardo. O kaya nga sa impyerno kayo mapupunta eh. Mga buwisit kayo eh. PNP sakaling mapatunayan na mayroong mga pulis na miyembro ng DDS na sangkot sa mga kaso ng pagpatay. May instruction na pong binigay ang ating Chief PNP, pina-extract na po niya yung mga unsolved cases. Ma'am, antayin mo yung cancer mo. Oh, matindi ang kaso mo sa langit. Oh, tindi ng kaso mo sa langit. Antayin mo. Antayin mo yung singil sa iyo ng langit. Reported particularly doon sa mga sinatawag na mga drug-related deaths po na sinasabing may involvement, not only limited doon sa sinasabing possible involvement ng death squads po. Walang laman. Sad. Tanginan yan.
Pucha yan. DOJ na si Leila de Lima. Si Leila de Lima nauna pa nakulong kaysa kay Duterte. Ay, nako. Sige. Dahil pa iimbestigahan nila yung Davao Death Squad, tingnan natin anong sasabihin ng Davao Police. Tuloy-tuloy at hindi magpapa-epekto. Ito ang naging pahayag ng Davao City Police Office sa mga batikos na iniuunay sa kanila hinggil sa umunoy Davao Death Squad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes sir, nato ang mga kaso ng Davaoenyo ang Davao City Police Office is dili magpa-apekto ma'am no bisan sa pamanang ilabay iba to sa Davao City Police Office. Dili mi magpa-apekto ang ato ang kampanya kontra illegal nga droga is nagpadayon wala tay undangan na ma'am para masiguro nato nga safety sa gingon ma'am no nga ang droga is isa sa mga rason kung anong naay mga krimen nga mahitabo sa isa ka lugar mo nang dili nato uso nga mahitabo diri sa atong siyudad sa Davao. Una nang ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senate hearing noong Lunes na mayroon siyang Davao Death Squad ngunit tumangging sangkot ang mga pulis. Wala ring naging komentaryo ang ahensya tungkol sa sinabi ng dating Pangulo. Hindi maghatag og comment ana ma'am no kay ang investigation but ang Davao City Police Office is open for any investigation with regards to our campaign no relentless campaign against illegal drugs no kay mo na gipaning kamutan nato karon like sa akong gisulti sobra 1 million gani ato accomplishment. Mandato ngayon ng Police Regional Director sa kanila na doblehin pa ang kanilang kampanya kontra illegal na droga. Di ba? So paano yan? Ultimong Davao Police ang nagsasabi na sige, mag-imbestiga sila kung gusto nila. Open tayo for investigation. Imbestigahan na lahat ng police dito. Saan sila magsisimula tungkol sa Davao Death Squad? Diba? Saan ka magsisimula tungkol sa Davao Death Squad? Sabi ko nga sa inyo kulang-kulang 10 taon ang ginugol ni 10 taon ang ginugol ni Leila de Lima. Diyan sa na yan para makakuha lang ng report, testigo. Di ba nakita mo nga anong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kanya? After all these years, you are still looking for testimonies. You're still looking for evidence. After how many years? After what? 10 years? Wala ka pa rin na isasampang kaso? So, ibig sabihin, bitawan nyo na yan. Bitawan nyo na yan kasi wala talagang ganyan. At kung meron man kayong naririnig, hindi nyo mapapatunayan. Kasi katulad niyan, kwento ng mga mangkukulam. May kwento ng mga manananggal, may kwento ng mga kapre. Napakaraming kwento tungkol dyan pero hindi naman tayo lahat nakakakita nun. Diba? May nagme-message sa akin, di boss Dada, totoo talaga yung Davao Death Squad. Sabi nung kapitbahay namin, putang ina niyan. Sabi nung kapitbahay, akala ko naman personal na totoo yung Davao Death Squad, yung tatay ko, membro niyan Ang dami nagme-message sa akin na gano'n ng mga taga Davao. Hindi sir, totoo talaga yung Davao Death Squad na yun. Totoo yun. Paano mo nasabi? Kasi yan talaga yung kwento-kwentuhan dito sa amin. So, ibig sabihin, hindi mo alam, wala kang personal na experience, wala kang encounter with them. Wala po, pero yan ang kwentuhan sa amin. Kwentuhan yan. Parang ang mga kapre, ang mga duwende. Hindi ka pa naman nakakita ng duwende at saka kapre, pero naniniwala ka dun kasi nga, kwento-kwentuhan. Di ba? Sabi nga ni Garski, yung UFO nga pucha yan, abang ka ng abang sa gabi. Dati ang daming UFO, ngayon wala na Kung kailan daw naging malinaw daw yung mga cellphone natin, 200 times zoom, hindi mo na makita yung mga UFO. So ito, urban legend ang tawag dyan, urban legend. Oo, katulad dyan, nung nandoon ako sa Samar, may mga kwento-kwento sa akin, meron daw isang tao dun. Hindi daw talaga tinatabla ng bala. Tang ina niyan. Nakita mo? Hindi nga, totoo nakita mo, binabaril siya. Hindi, kwento-kwento yun sa amin, totoo yun. Hindi mo pala nakita, tas kinukwento mo. Madaming ganyan. Lalo ngayon, kwentong kababalaghan talaga ngayon.
Ano ngayon All Saints Day, November 1, kwentong kababalaghan. Subukan nyo mamaya, ang dami nagsasabi. 12:00 ng gabi sa November 1. Yung saktong-sakto November 1, pag tunog noong kampana, tumapat ka sa salamin. Puta, makikita mo yung mapapangasawa mo. Mga gago, ginawa ko yun. Ginawa ko yun nun. Puta, nakaganon pa ako. 12:00 na. Salamin, ilabas mo ang mapapangasawa ko. Puta, walang lumabas. Madaming ganun. Madaming ano pa yung mga istoryang yung mga urban legend na alam ninyo. Sabi nila kapag Biyernes Santo, wag ka masusugatan. Pag nasugatan ka, putang ina, hindi gagaling. Bakit? May sugat ka, hindi gumaling? Hindi. Narinig ko lang sa lola ko. Di ba? Mali ba 3:00 ng madaling araw? Kita mo, ginawa ni Trisha Biberi yan. Hindi, totoo to Alam mo nung syempre, high school kami, kotse-kotse na kami. Oo, may mga kotse-kotse kami nung high school. Pumupunta kami sa Balete Drive. Putangin lang yan. Ang tagal-tagal na nung Balete Drive na yan. Ang tagal ko nang dumadaan dyan, wala pa ako nakikitang white lady. Totoo. Hanggang ngayon, pag dumadaan ako sa Balete Drive, kinikilabutan pati patilya ko. Pero puta, wala naman ako nakikita kahit isa. Mulat-mula pa. Pero yun ang kwento nila. Ay, pagka dyan sa Balete Drive, pag tumawid yung babae. Kaya madami nadidisgrasya dyan. Wala naman kaya marami nadidisgrasya doon. Puta, ang dilim doon. Madami. Oo, madaming mga ganyang mga istoryahe. Kung iniimbestigahan yung Davao Death Squad, sabihan nyo si Marbil, imbestigahan mo na din yung mga nawawalang kaluluwa na doon sa Spirit of the Glass lang nagsasalita. Sabi ni Anharot, kuya ko, nung bagong tuli, nakakita ng white lady. Ang ina, hindi white lady yun. Baka yun, mo yun, yung nanay mo yun. Hindi totoo yan. Parang Talyano Gold lang yan. Sabi ni Diego Latigo, kita mo hanggang ngayon, pucha, alam natin yung istorya ng Talyano Gold. Alam natin sa galing magpaliwanag ng mga mambubudol ni Bongbong Marcos noon. Nung eleksyon, alam natin na may Talyano Gold talaga. Meron yan. Dinala pa sa Vatican. Dinala pa dito. Sabi pa ni Imelda, inupuan daw niya. Tonelada. Tangina. Pero wala. Wala kang makita. Magnanakaw pa rin sila. Oy, Diyos mio. Talaga naman. Oy.